الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So alhamdulillah, yung ipapaliwanag ko dito bro, talagang hindi nyo makakalimutan. Kasi bihira lang marami nagpapaliwanag nito tungkol sa Islam, pero Muslim ang nagpapaliwanag. Sa loob ng Islam, wala sa labas ng Islam. Kung hanapin mo sa labas ng Islam, walang magpapaliwanag nito, liban lang sa mga mananampalataya o mga Muslim lang. Yung tungkol dito sa katulad ng pagkakalikha sa atin dito, unang-una, nagpapasalamat ako sa Allah, nagpapasalamat tayo sa Allah SWT sa pagkakataon niya, ibinigay niya dito na pinaitulutan niya tayo dito sa Lantonio na makapagpaliwanag ng Islam sa mga kaibigan natin. Papasalamat ako sa Allah SWT at sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin dito pang araw-araw, kasi hindi natin mabibilang yung mga biyayang binigay niya sa atin. Hindi natin kayang bilangin bro, lahat, kasi lahat dito pag-aari niya, lahat ng sa buong mundo, araw-araw yan talagang binibiyayaan niya talaga. Hindi natin kayang bilangin. Kaya alhamdulillah, papasalamat ako sa Allah SWT. Yung tungkol dito po, papaliwanag ko, subhanallah, na talagang hindi nyo makakalimutan. Kung mag-isip lang tayo dito, kung ano ba ang pagkakalikha sa akin dito sa mundo, bakit ako narito sa daigdig, o bakit ako narito sa Cavite, ano ba ang tungkulin ko dito, bakit ako narito. Kasi kung mga ibang mga sa labas ng Islam, walang magpapaliwanag nito, maliban lang sa Muslim papaliwanag. Kasi kaya tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito bro, sa mundo may dahilan yung pagkakalikha sa atin dito. Oo, hindi yung porket nga kapag nilikha ka, gano'n na lang na sige, okay na, may kaya naman ako kaya ko bilihin, mamasyal ako, bumili ako, o kaya kung mapera, mayaman, kahit sa magpunta o bumili ng mga sasakyan, mga bahay. So iisipin natin yung lahat to nagmula at nanggaling sa Kanya. Lahat ng binigay sa atin dito nagmula sa Kanya. Siyempre iisipin natin, kanino ba nanggagaling dito? Kanino ba nanggagaling to? Bakit ako nagkaroon ng pera? Bakit medyo maangat kami, may kaya? O kaya medyo ang pamumuhay lang namin, simple lang. So lahat to bro, pag-aari ng Allah. Dapat isipin ng tao Yung pagkakalikha ba sa akin dito, gano'n na lang na nilikha niya ako na parang yun, magpakasarap ako, magpakasaya ako, hintayin ko na lang yung kamatayan, babawian ang buhay. Hindi. Kasi ang buhay natin dito bro, unang-una, hindi natin hawak Sabihin hiram lang yung buhay natin dito. Kasi meron naghihintay sa kabilang buhay, yung wala na kamatayan. Yung tinatawag na Al-Jannah, yung kabilang buhay, na patutunguhan doon sa mga sumasamba sa Allah at gumagawa ng kabutihan. Yun ang natin, pusigin natin bro, sa kabilang buhay. Walang problema kapag ang isang taong Muslim, pag oras ng sala, magsala, pagtapos hanapin niya yung biyaya ng Allah, magtrabaho, magnegosyo, magtinda. Kapag dumating yung pagdarasal, magsala ulit siya. Ganun yung pamumuhay natin dito bro Hindi yung makipagtali ka lang, kasi hindi naman tayo hayop Hindi naman tayo hindi susi na di battery na parang tau-tauhan Kasi ang hayop kasi katulad ng mga aso, pusa, yung mga hayop dito na maghanap sila ng pagkain. Pagkatapos makahanap ng pagkain, maghanap sila ng kakakasiping nila, yung makipagtalik sila. Pagkatapos matutulog, kinabukasan maghanap na naman ng pagkain. Hindi naman tayo ganun Magandang Islam brother, kapag kayo yung mga kapatid to, napakasimple lang bro. Kasi yung unang-unang gata bro, hindi pa tayo, papaliwanag ko muna yung pagkakalikha sa atin dito. May dahilan yung pagkakalikha sa atin dito bro Sabi ng Allah sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga jinn, isinahalin bilang engkanto at sa katauhan tayo, liban na sila ay sumamba sa akin. Yun pala ang dahilan kung baka tayo nilikha ng Allah SWT. Sambahin natin siya, gumawa tayo ng kabutihan, iwaksin natin yung mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan at yung mga reliyon, mali. Tanggalin natin yan.
dito tayo sa Islam, mamatay sa loob ng Islam bilang isang Muslim. Kasi kapag dumating sa'yo ang katotohanan, tanggapin mo na. Huwag mo nang yung hintayin na paalam pa ako sa magulang ko. Kasi ang buhay natin dito, hindi natin hawak eh. Baka mamaya pagtulog natin bro, isa sa atin bawian ng buhay, hindi natin hawak. Siya lang nakakalam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Oh bro, yung pagyakap mo bro, katulad si brother katulad si brother Ibrahim Isa, si Abdul Aziz, yung pagyakap nila, katulad ng pagyakap ko, ito tinatawag na willful evidence, yung mga nag-Muslim na kusang loob. Kasi unang-una talagang, kung tatanungin mo ako, yung pinaliwanag ni brother, talagang hinangad namin yung kabilang buhay, yung pagpasok sa paraiso. Kasi ang buhay natin dito, hindi natin hawak talaga. Kaya nga yung mga namatay na hindi yumakap sa Islam, talagang nakakaawa bro. Mas lalo nakita mo yung mga nakaburol, doon pa lang sila naniniwala bro, doon pa lang sila naniniwala ng kabilang buhay pala, katotohanan. Pero wala na uli na ang lahat Kapag namatay ang tao, hindi na maaaring bumalik pa dito. Hindi na. Kasi ang buhay natin dito, isa lang Pero ang buhay natin dito, nasa pa lang tayo, nasa pangalawang yugto pa lang. Kasi ang unang yugto sa buhay ng isang tao, sa sinapupunan ng isang ina, isang ligtas ng lugar. Kapag nailuwal niya ng 9 na buwan, o kaya cesarean, yung buhay natin ngayon dito. Kung ilan taon ang itatagal natin dito, matatapos at mamamatay tayo. Kasi hindi natin alam Sabihin, ang kalan ng nakakalam, kalawalam. Swerte na nga lang mabuhay ng 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60. Opo, dami kayo. Swerte na nga lang yung bro. Katulad to, ilang taon na ako? 50. Si brother. Palapit na tayo ng bro. Palapit tayo sa kamatayan. Hindi natin nahawak to bro. Siya lang ang nakakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay, kung saan o lugar tayo mamatay. Siya lang nakakaalam bro. Kaya kailangan paghandaan natin yung kamatayan. Nakakatakot bro. Doon pa lang malalaman ng mga hindi Muslim. Yung Muslim alam niya, kung nakapag-aral siya sa Islam, alam niya, patutunguhan niya. At natatakot talaga siya. Gusto niya talaga maligtas yung sarili niya. Pinaliwanag ni brother, hindi magulang, hindi anak, tatay, yung magliligtas sa'yo, mismo sarili mo, ililigtas mo. Kasi pagdating sa kabilang buhay bro, kanya-kanya tayo. Yung tinuturuan ka bro, pag mo, diretsuhin mo yan bro, wag mo nang kasi sabi ng isang sheikh, ang bawat bahay papasukin ng Islam, lahat ng Islam ay papasukin ng Islam. Ang sino mang tumanggap, mabiyaya para sa kanya. Pero ang sino mang hindi matumanggap, masalimuot para sa kanya. Kasi pagkakataon na to bro, kapag may nakaibigan ka o kaya pag nakita mo sa TV, sa radio o sa mga papaliwanag ng sa mga street dawa, sa mga mall o kaya sa mga nakikita mo sa mga pamphlet na basa mo, wag mo nang bro, wag mo nang hintayin na pag-isipan ko to. Kasi ang nakasalalay kasi dito bro sa mundo, buhay kasi ang pinagaan natin dito Yung sabihin yung pinagbabatayan natin dito sa mundo, kaligtasan. Yung dito sa mundo, ang pinagbabatayan ng kaligtasan. Sabihin, kung mahal mo sarili mo, iligtas mo. Ganon, hindi yung sige, papaalam mo na ako. May mga ganon Pero kapag dumating sa'yo Islam bro, mo na? Kasi bro, kapag yumakap ang isang tao sa Islam, unang-una babagoy niya sarili niya. Pati pag-aaralan niya, katulad ng pagdarasal, paghuhugas, pag-ablution, yung paano makipagtungo sa mga hindi Muslim, yung pakikipagkaibigan, yung pakikitungo mo, yung dati kung sabi natin loko, o kaya gumagawa ng katarantaduhan, kapag yumakap sa Islam bro, mababago siya dito sa Islam. Katulad niya gumagawa ng katarantaduhan, magnanakaw, snatcher, maraming katlokohan ginagawa. Kapag yumakap sa Islam, siya mismo babago sa sarili niya, babagoy niya. Titino siya dito sa Islam Hindi yung kapag hindi. Ititino kasi unang-una, magdarasal ka ng 5 beses, pag-aaralan mo talaga. Katulad ng narinig nyo na yung mensahe ng Islam bro, tanggapin nyo na. Huwag nyo nang hintayin ng yung masayang ito. Huwag nyo nang hintayin bro. Kasi kapag dumating, nyo na, yakapin nyo na agad. Magandang Islam bro. Ito kasi bro, may mga pamphlet naman Okay, sila brother Ibrahim, si Abdul Aziz, si Isa. May mga brother naman magtuturo sa inyo, tuturuan kayo. Kasi ako, taga Batangas ako